Sa nakaraang kwento natin ay nagsasanay sina Yeonwoo at Shannon at sa pagpapatuloy ng kwento. Habang naglalaban sila ay ipinaliwanag naman ni Shannon na ang aura ay ang kapangyarihan na makukuha ng paunti-unti pagtapos ma-master ang ika-6 na pandama at binigyan niya naman ng payo na isipin niya na lang na parang ipapalabas ang kanyang kagustuhan mula sa kanyang kamalayan. Dagdag pa ni Shannon na madali niya lamang itong matutunan ang konsepto dahil nagawa niya namang magising ang kanyang extrasensory perception na mas mataas pa sa kanyang ika-6 na pandama gayunpaman dahil tina-transform nito ang nasa salat patungo sa nasa salat na porma. Kinakailangan naman ng maayos na kombinasyon gamit ang mana at dapat ang mana ay napakalakas. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na alam niya ang lahat subalit nagtataka lang siya na kung ano ba ang ibig sabihin ng ipalabas ang kagustuhan mula sa kamalayan. Sinabi naman ni Han Ryong na mahirap ipaliwanag ito dahil mayroong iba't ibang kagustuhan ang bawat isa kaya naman ang pamamaraan upang ipalabas ito ay iba din at dagdag niya na ang halimbawa nito ay ang tiyaga upang manalo habang si Yeonwoo naman ay nakuha ang nais iparating ni Han Ryong sa kanya. Bigla namang naghanda ng pangmalakasang pag-atake si Shannon at habang nasa himpapawid siya ay sinabi niya naman na sa kaso niya ay gusto niyang mas lalo pa siyang lumakas. Nang marinig yun ni Yeonwoo ay may napagtanto naman siya at habang kina-counter niya ang pag-atake ni Shannon ay sinabi niya na kung yan ang kaso ay hindi na kailangan mag-isip pa ng labis at dahil ang kanyang kapangyarihan ay ang wasakin ang kahit ano sabay atake niya kay Shannon at dahil sa lakas nito ay tumilapo naman si Shannon ng malayo at nang makita yun ni Han Ryong ay napasabi na lang siya kay Yeonwoo na parang mas nagiging malapit na ito sa pagiging isang eksperto subalit dahil nakapagdesisyon na siya ng kanyang konsepto ay hindi pa rin ibig sabihin ito na magagawa niya ng makapaglabas ng aura. Bigla namang bumaba si Han Ryong sabay sabi niya na kapag nakapagdesisyon na siya kung saan niya idedirekta ang kanyang kagustuhan ay mag-focus lamang siya sa daan-daang porma ng 8 extreme feasts patungo sa 8 uri ng trigrams ng panghuhula. Naghanda naman si Yeonwoo sa pag-atake ni Han Ryong sa kanya at sagot niya dito na ginagawa niya na ang bagay na yan dahil ang sekretong teknik ng 8 extreme feasts ay magagawa nitong mabuksan ang aura. Inatake naman siya ni Han Ryong at sinalag naman yun ni Yeonwoo ang pag-atake ni Han Ryong at minungkahi ni Han Ryong na mas bilisan niya pa at mas talasan. Napa-atras naman si Han Ryong sabay sabi niya na ang sekretong teknik ay hindi madaling ma-master sa pamamagitan lamang ng simpleng pagsasanay dahil dapat niya itong pagsunod-sunurin sa maraming porma. Napangiti naman si Yeonwoo na medyo nahihirapan subalit alam niya na ang tinutukoy ni Han Ryong. Bigla namang lumitaw si Shannon sabay sang-ayon niya sa sinabi ni Yeonwoo at sinabi niya na habang itinutuon niya ang kanyang pansin sa dulo ng espada ay doon nadadaloy ang kapangyarihan ng kaluluwa at kahit na magagamit niya pa ng maayos ang kanyang kagustuhan ay mayroon namang maraming paraan ang paggamit ng aura at mana at ang kahangahangang pag-atake ang magiging posible. May napagtanto naman si Yeonwoo sa sinabi ni Shannon at habang papasugod si Han Ryong sa kanya ay nag-focus naman siya at naalala niya ang teknik na ginamit ng Martial King at may natutunan naman siya at nagpalabas siya ng aura sa kanyang kamay at ang naalala ni Yeonwoo ay ang kasanayan ng Martial King na tinatawag na Break Heaven at habang inaalala ni Yeonwoo kung paano gamitin ng Martial King yun ay papalapit na si Han Ryong sa kanya at dito naalala niya rin kung paano inilunsad ng Martial King ang pag-atake nito at nagawa nitong mahati ang araw at habang papalapit na si Han Ryong kay Yeonwoo ay nagulat naman ito dahil naghanda na ng pag-atake si Yeonwoo habang lumalabas ang aura nito sa buo nitong katawan at maging sa kanyang sandata. Bigla namang lumabas sa kanyang sistema na nakakuha siya ng clue patungkol sa sekreto ng 8 extreme feasts at natutunan niya naman kung paano gamitin ang kanyang kagustuhan. Mas tumaas naman ng husto ang kanyang karunungan patungkol sa 8 extreme feasts ng 62.1%. Malapit niya namang maabot ang kanyang kahusayan sa espada sa pagiging ekspertong antas. Dahil dito, ang 8 Extreme Fists ay pinalitan ng pangalan ng 8 Extreme Sword Arts. Mas tumaas pa sa 71.2% ang karunungan ng kanyang 8 Extreme Sword Arts. At sa pagkakataong ito ay ilulunsad niya na ang pangmalakasan niya na pag-atake at nang inulunsad niya na ay bigla namang gumawa ito ng malakasang pagsabog sa lugar at pagtapos noon ay si Yeonwoo naman ay ibinalik niya na ang kanyang aura na ipinalabas habang puro na alikabok ang paligid niya. Pagkakita ni Han Ryong ng pag-atake ni Yeonwoo ay napasabi na lang siya na kahanga-hanga ito. Nahati naman ang malaking bundok sa likuran ni Han Ryong at sinabi naman ni Han Ryong na ito pala ang tinatawag na Break Heaven, ang pinakaunang sekreto ng 8 Extreme Fists at napahanga naman siya dahil ayon pa sa kanya na ang mapanira nitong kapangyarihan ay mas malakas pa pala kumpara sa kanyang inaakala.
Tugon naman ni Yonwoo na hindi pa ito ang totoong kapangyarihan ng Breakhaven dahil ang kapangyarihan ng Breakhaven ay hindi limitado hindi tulad ng kanyang pinakawalan ngayon at ikwinento niya naman na ang Breakhaven ng Martial King ay nagawa nitong hatiin ang araw. Tugon naman ni Han Ryong na ganun pala subalit naabot niya pa rin ang ekspertong antas sa madaling panahon. Minungkahi niya naman kay Yonwoo na dahil ang aura ay nakaukit na sa kanyang sandata ay kinakailangan niya lang na masanay dito at mas maging malakas pa. Habang tinitingnan ni Yonwoo ang kanyang espada na may aura ay ipinapaliwanag naman ni Han Ryong na iyan ang pinaka-basic na kasanayan ng aura na tinatawag na Aura Blade at sa pagkakaalam niya na ang pulang kulay ng kanyang aura ay parang may katangian nito ng apoy. Bigla namang lumabas sa sistema ni Yonwoo na binabati siya ng sistema dahil naabot niya na ang ekspertong antas at bibigyan naman siya ng karagdagang gantimpala. Nakatanggap siya ng 3,000 na karma at nadagdagan rin ng 10 ang kanyang lakas at 8 puntos naman ang idinagdag sa kanyang liksi. Na-unlock niya na rin ang kanyang aura subalit hindi pa kumpleto ang aura nito. Minungkahi ng sistema na magsanay pa siya ng mabuti upang makuha niya ang kumpletong aura. Habang sinusuri ni Yonwoo ang kanyang aura sa kanyang sandata ay napatanong naman siya na kung mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng kulay ng aura. Ipinaliwanag naman ni Han Ryong na hindi dahil magkaiba ng kulay ang aura ay malaki na ang lakas na pinagkaiba gayunpaman ay makakasulyap siya ng kamalayan ng gumagamit ng aura at nakuha naman yun ni Yonwoo kung ano ang ibig sabihin ni Han Ryong sa kanya samantala si Shannon naman ay hindi makapaniwala dahil nagawang mahati ni Yonwoo ang bundok sa dalawa at habang tinitingnan niya ang pinsala na nagawa ni Yonwoo ay naisip niya na ito pala ang sekreto ng 8 Extreme Feasts kaya naman napagdesisyonan niya na gusto niya rin matutunan ang ganito. Nagdaan ang maraming araw at dito parang namamroblema si Victoria sa kanyang ginagawa at napasabi na lang siya na nasisigurado niya na hindi siya nagkamali sa pagkakalkula at sa bandang huli ay ang kaso na naman ng numero ang kanyang problema. Napasigaw naman siya na akala niya ay nagawa niya na at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung talaga nga bang imposible makagawa ng artifact na permanente dahil basta makumpleto niya ang universal na kombinasyon na makarestore ng runes oras-oras ay wala siyang magiging problema kahit saan pang palapag ang kanyang ninanais. Pinagmamasdan niya naman ang nagawa niyang artifact at ayon sa kanya na kahit ano pa man kasimple ito ay sa huli ang bagong kaso na numero ang lilitao ay babasagin ang artifact kaya naman naisip niya na ang tanging paraan na lamang ay ang i-reconfigure ang kombinasyon ayon sa hindi inaasahang sitwasyon. Pinagmasdan niya naman ang libro at napatanong siya na kung posible ba na mangyari yun subalit napagtanto niya naman na mas mabuti na ito kumpara sa ipagpapatuloy niya pa ang pag-eksperimento ng palpak naman ang kakalabasan dahil kapag ang pattern ng isang martial artist na may pabago-bagong pag-iisip ay makopya patungo sa artifact ay mayroon namang itong posibilidad. Bigla niya namang sinambit ang alias ng ating bida na Cain at sinabi niya na hindi niya inaakala na mayroong taong kagaya niya. Naalala niya naman ang paglalaban nila ni Kindred at ayon pa sa kanya nakapakipakinabang ito at ang reaksyon nito sa sitwasyon ay maganda rin. Naisip niya naman na mayroon siyang kaunting pag-asa kay Khan subalit ang bagong salta ay mas malakas sa kanya gayunpaman mas mabuti na lang na humingi ng tulong kina Kindred at sa iba pang Sodis ngunit hindi niya gustong ipakita na mahina siya. Nagdesisyon naman siya na sa ngayon ay magpapahinga na muna siya at maghahanap ng magagandang mukha at sinabi niya pa na mas maganda kapag mas lumakas pa siya ng kaunti sa loob ng nagdaang buwan. Makalipas ang ilang sandali ay tumungo na siya sa bundok at dito sinabi niya na sa tingin niya ay dito niya naramdaman ang enerhiya ng bagong salta at sinuri niya naman ang paligid at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung bakit walang tao dito at nagtataka naman siya na kung bakit ba palaging mapanglaw ang kanyang paligid. Sa paglalakad niya ay hindi niya naman napansin ang malaking uka at pagkatingin niya ay nanlaki naman ang kanyang mga mata at napatanong na kung ano ba ang nangyari dito dahil hindi niya ito napansin agad dahil sa banayad na natitirang itim na enerhiya. Pagkatingin niya sa kanyang inapakan ay nakita niya naman ang malaking uka at sinabi niya na hindi niya man lang naramdaman ang bakas ng mana subalit ang lugar dito ay kakilakilabot sa paningin na tila ba ay isang gawa ito ng constrictor na mula sa pamilyang Hermes na naglinis sa lugar na ito. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung gawa ba lahat ng ito ng baguhan dahil hindi siya makapaniwala. Nagulat rin siya sa pagpapakawala ng baguhan ng enerhiya nito sa paglalaban nila ni Kindred at napatanong na naman siya sa kanyang sarili na kung ang nangyari dito ay nasa kakaibang antas na. Hindi rin siya makapaniwala dahil mas lumakas pa ito sa loob ng 3 buwan. Hindi niya naman akalain na mayroong natitirang itim na enerhiya dito dahil sa palapag na ito ay wala namang undead na mga halimaw.
Habang sinusuri niya ang lugar ay sinasabi niya naman na kapag hinuhulaan niya ang bakas ng nangyari dito ay nagkakaroon naman siya ng interes at marahil walang nag-aakalang lalakas siya ng ganito. Napangiti naman si Victoria at humahanga naman siya sa ating bida. Sa kabilang eksena naman ay nandito sa loob ng si Yeonwoo na nakaupo habang iniisip niya na naging tagumpay naman ang pagsasanay niya kasama sina Han-ryong at Shannon at mayroon din siyang nakuhang kaalaman dito. Lumabas sa kanyang sistema na natutunan niyang panatilihin ang kanyang ego sa mundo na labis na kakaiba mula sa labas ng mundo. Nakuha niya naman ang katangian na tinatawag na hermit at nagtagumpay siyang malampasan ang tinatawag na Stark jet lag sa pagitan ng labas at loob ng mundo sa matagal na panahon. Napagtagumpayan niya ang hindi madaling mapagtagumpayan ng sinuman. Nakakuha siya ng 8,000 na kabuuang karma bilang dagdag niya na gantimpala at ang pagbabago ng kanyang combat wheel ay magaganap na. Ang katangian at kasanayan ng manlalaro ay kinakalkula upang mas masiyasat niya ang bago nitong kasanayan. At ang kanyang kasanayan na hermit ay umeepekto na. Natutunan niya na rin ang mataas na antas niyang kasanayan na tinatawag na parallax gap. Ang parallax gap ay isang mataas na antas na kasanayan ay ginawa pagtapos mag-epekto ng hermit na katangian. Sa pamamagitan ng mahusay na konsentrasyon at maliksing pag-iisip, mabuting paghuhusga at pangangatwiran ay magagawa niya itong makuha sa kahit anumang pagkakataon. Ang thinking acceleration naman o pagbilis ng pag-iisip ay makakapag-isip siya ng malaya mula sa panghihimasok sa labas ng mundo. Habang tumataas ang kahusayan nito, ang pagpapadami ng oras sa abilidad ng pag-iisip ay tumataas ng proporsyon. Ang parallel operation naman ay ang pag-iisip at may 200 na hinahati sa iilan. Pinapayagan nitong ang iilan na kapasidad ng pagpapatakbo sa kaparehong oras. Ang numero na kayang maganap ng sabay-sabay ay tumataas ayon sa kahusayan ng kasanayan na ito. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na habang nakaepekto ang kanyang kasanayan na tinatawag na parallax gap ay nakakapag-isip siya ng malaya nang hindi alintana ang panghihimasok ng tunay na oras, subalit naisip niya rin na hindi ibig sabihin na separado na siya sa mundo at mayroong walang hanggang oras, ngunit gayunpaman ang panganib na mapinsala ang utak ay mas bumaba kumpara sa nakaraan. Napatingala na lang siya at nagpapasalamat naman siya dahil na-master niya na ang 3 sekretong teknik ng perpekto at sa huli ay gumagawa ito ng epekto na mahalaga sa pagsunod-sunod ng kasanayan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang pumasok si Victoria sa bahay ni Yeonwoo at bigla na lang siyang nagtaka at tinanong niya si Victoria na kung ano ba ang problema. Tinanong naman siya ni Victoria na kung kailangan bang may problema bago siya bumisita. Sinabi naman ni Yeonwoo na ang alam niya ay mayroon ditong batas na hindi pwedeng makialam sa iba. Sinabihan naman siya ni Victoria na hindi talaga siya nakakatuwa at tinanong naman siya ni Yeonwoo na sabihin niya sa kanya ang rason kung bakit nandito siya. Napangiti naman si Victoria dahil sa tanong ni Yeonwoo sa kanya at agad niyang tinanong si Yeonwoo na kung gusto niya bang makipagpalit sa kanya ng kung anong bagay at tinawag niya itong bagong salta. Makalipas ang ilang oras ay nagsusulat na si Victoria at tiningnan niya naman si Yeonwoo at habang tinitingnan niya ito ay sa isip-isip niya naman na kapaki-pakinabang ito at napaka-pogi pa at ayon pa sa kanya na sa ipinangako nitong 1 buwan sa kanya ay magkakaroon ito ng sapat na oras upang makabisado nito ang pattern ng pag-iisip niya. Nagkaroon naman siya ng interes dito kaya naman pinaplano niya na kukumbinsihin niya itong maging ginipig niya. Napangiti naman siya dahil ayon sa kanya na hindi naman daw katalinuhan si Yeonwoo at ang kondisyon nito sa kanya ay ang matutunan niya ang rune magic, subalit ayon pa sa kanya na ang matutunan ang rune magic ay hindi nangangahulugan na magagawa na nitong magamit ang rune magic. Pinagmamasdan niya naman si Yeonwoo at nagpapasalamat naman siya dito dahil nagbunga na rin ang kanyang malakihang pagsasaliksik at umaasa siya na 50% na ang matatapos ngayong araw na schematic at sa ngayong araw na natataposan ang ikauna niyang pagsasaliksik. Lumipas ang 20 na araw ay namamroblema na naman si Victoria dahil mayroon kakaiba sa kanyang pagsasaliksik. Ayon sa kanya na wala ng progreso ang kanyang pananaliksik dahil inaakala niya na matatapos niya na sa ngayon ito at hindi rin siya makausad ng maayos sa kanyang pagsisiyasat. Nanginginig naman si Victoria habang pinagmamasdan niya si Yeonwoo dahil ayon sa kanya na tinanggap nito ang lahat ng klase ng lason, magic circles, at kahit na artifact subalit ang resulta ng pagsusuri niya ay palaging nakahantong sa pagkakamali kaya naman napagtanto niya na imposible nang masuri ito at pinaghihinalaan niya ang depensa ng kaisipan nito subalit hindi naman. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung bakit ba napakalalim ng kaalaman nito patungkol sa martial arts.
At ngayon ay mas matindi pa itong magtanong sa kanya ng nasa libro at natatakot naman siya dahil dun at sa bandang huli ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ang ibig sabihin lang nito ay ang sistema ng kaisipan nito ay talaga nga bang napakalalim at mayroon itong napakalawak at walang hanggang kaisipan. Naisip niya naman na walang dahilan na mas malalim at malawak pa ang sistema ng kaisipan nito at napagdesisyonan niya naman na sa susunod na 10 araw ay paiigtingin niya pa ang kanyang pagsisiyasat dito sa abot ng kanyang makakaya. Madaling lumipas ang mga araw at dito habang sinisiyasat niya ang katawan ni Yonwoo ay nakakatulog naman ito at ginamitan niya naman ng magnifying glass upang mas makita niya ang hinahanap niya at sumapit ang pang-10 araw ay sinabi ni Yonwoo sa kanya habang papalabas ito ng pinto na nagpapasalamat siya dahil nag-enjoy siya na makasama siya at nagpaalam naman siya na aalis na siya. Labis namang nadismaya si Victoria dahil ayon sa kanya na sa bandang huli ay wala rin siyang napala at bigla naman niyang tinawag si Yonwoo at agaran niyang tinanong ito na kung isa ba siyang transcendental o supreme being o kataas-taasang nilalang at hindi niya na pinagsalita si Yonwoo at agad niyang sinabi na huwag niya na lang pansinin yun at magkita na lang sila ulit at sinang-ayunan naman yun ni Yonwoo. Habang papaalis si Yonwoo ay tinignan naman siya ni Victoria at naisip niya na walang dahilan na ang isang taong kakatungtong lang sa ika-20 na palapag ng tore ay isang supreme being o transcendental. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na si Yonwoo sa kanyang tinutuluyan at pumasok na siya at agad niyang tinawag si Boo. Pagkalabas ni Boo ay kinumpirma niya naman na kung tinawag niya ba siya. Tugon naman ni Yonwoo na oo at tinanong niya ito na kung naalala niya ba ang sinabi niya sa kanya patungkol sa rune magic. Sagot naman ni Boo na naaalala niya. Lumabas din si Shannon at sinabi niya kay Yonwoo na hindi niya inaasahan na tatanggapin niya ang kasunduan pagtapos niyang malaman ang pag-aanalisa sa sistema ng kaisipan ng dragon na may pagkahawig naman sa mga Diyos at demonyo at nang makita niya yun ay naiisip niya na naman na talagang ang napakatalino ng kanilang master. Tugon naman ni Yonwoo na hindi niya naman hiniling yun kaya naman ginagawa niya lamang kung ano ang nasa kasunduan nila ni Victoria. Sinabi naman ni Shannon na ang kasunduan nila ay isa lamang panloloko. Sagot naman ni Yonwoo na wala siyang rason na hindi tanggapin ang kasunduan na yon. Habang naghuhubad si Yonwoo ay tinanong niya naman si Boo na kung pwede niya bang ipagsama ang Blink, Magic Enhancement, Haste, at Strength. Tugon naman ni Boo na posible yun subalit ang Blink ay kakaiba sa tatlo niyang nabanggit dahil napakasakit nito na hindi na may imahe. Tugon naman ni Yonwoo na gawin niya na lang at sinabi niya pa na kailangan niyang mag-focus ng sa gayon ang kanyang paghihirap ng 1 buwan ay hindi masayang at minungkahi niya naman kay Boo na dahan-dahan lang subalit sigurado. Habang naghahanda si Boo na gawin ang inuutos ni Yonwoo ay sinabi niya naman na tatandaan niya ang kanyang sinabi at inutusan niya si Yonwoo na huwag gumalaw dahil baka ang runes ay hindi magtugma at dapat hindi rin siya manghina. Sinumulan na ni Boo ang kanyang gagawin at habang ginagawa niya yun ay sinabi niya naman na sa ngayon ay ang mahika na dumadaloy sa buto ay makakamtan nito ang runes at ngayon ay inuukit niya na ito ng malalim. Habang nagaganap ito ay nakiusap naman si Yonwoo na sila na ang bahala sa kanya habang si Shannon naman ay nakatingin lamang kay Yonwoo. Napatanong na lang si Hanryong kay Shannon na kung talaga nga bang gagawin niya yan at kung paano niya naisip ang bagay na ito. Tugon naman ni Shannon na nababaliw na ito dahil iuukit niya talaga ang rune magic sa kanyang katawan at mas masakit pa ito sa lahat na hindi niya na may imagine. Dagdag niya pa na kung magagawa niyang matiis ang sakit ay ang kay Victoria na matagal nang inaasam ay matutupad sa maling tao dahil ang Philosopher's Stone ay matigas at mayroon itong mataas na taglay ng mahika sa lahat ng materyales sa mundo. Habang sumasailalim ang pag-uukit ng rune magic sa katawan ni Yonwoo ay ipinaliwanag naman ni Shannon na ang rune magic daw ay madali itong magamit, mahusay, at permanente. Nagdaan ang maraming araw at nandito si Yonwoo sa kabundukan at sa isip-isip niya na ika-6 na buwan niya na ngayon mula noong napadpad siya sa lugar na ito at hindi niya naman inaasahan na mas tatagal siya dito at naisip niya na kailangan niya lang matapos ang mga bagay na hindi niya nagawa at ang mystical beast ni na Edora at Fante ay malapit na ring mapisa. Ayon sa kanya na bago yun ay mayroon lamang siyang susuriin dahil gusto niyang subukan sa pakikipaglaban ng rune magic. Bigla niya namang ipinalabas ang kanyang sandatang Vigrid at inactivate niya nang sabay-sabay ang kanyang kasanayan na extrasensory perception at aura at naisip niya na maliban dito kung gagamitin niya pa ang kapangyarihan na nakuha niya sa lugar na ito ay malinaw niya nang makita kung gaano ba siya lumakas. Binigyan niya naman ng aura ang kanyang Vigrid at sa isip-isip niya na 70% na ang nalinis sa espadang ito. Agad naman siyang lumipad habang sinasabi niya na uumpisahan niya ng subukan ang kanyang kapangyarihan.
Umilaw naman ang nakaukit sa kanyang likuran at dali-dali naman siyang lumipat ng pwesto at naghahanda siya ng isang pag-atake at nang walang ano-ano'y bigla niya na lamang inatake ang malaking bundok na bato at dahil sa lakas ng kanyang pag-atake ay sumabog naman ng napakalakas at nagsitalsikan ang mga bato sa paligid. Nang matapos yun ay napasabi na lang si Yeonwoo na higit pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Lumapag naman siya sa ilalim at pagkalapag niya ay bigla naman siyang nagulat dahil mayroon siyang narinig na tinig gamit ang open speech at napasabi ito na tinakat niya siya at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa ng biglaan. At dito ang nagsasalita ay parang babae at sinabi niya pa kay Yeonwoo na gugustuhin niya na kung tumahimik na lang siya. Nagsalita din ng isa na umiilaw ang mata at kulay puti ang buhok nito at tinanong niya si Yeonwoo na kung aura lang ba ang kanyang ginamit sa pag-ataking yun. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanila na mayroon lamang siyang gustong kumpirmahin at humingi naman agad siya ng tawad kung nag-ambala niya man sila. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.